Magandang araw mga katek, meron po tayong gagawin ngayon. Ito ay microwave oven na Hanabishi. At ituturo ko po sa inyo kung paano ito gawin. Ang sabi ng customer, hindi po ito umiinit, kaya try natin i-check to kung ano nga ba ang sira ng ganitong microwave oven mga katek. Yan po mga katek, nabuksan na po natin yan. At una natin i-check itong kanyang magnetron at itong kapasitor at saka yung kanyang diode at ito po kanyang fuse. Yan po sa loob yung fuse ng ating microwave oven. Kaya check muna natin to. Bago natin i-check lahat ng to, kailangan naka-discharge po ang ating kapasitor. So paano i-discharge? Gamit lang po tayo ng isang wire at i-short lang natin tong kapasitor natin para mawalan po ng kuryente, para mawalan ng supply. Ayan mga katek, para hindi po natin masagi. Baka masagi natin makuryente pa tayo mga katek. Para lang po sa safety natin yan ang ginagawa natin. So check natin itong magnetron natin. Kunin lang natin tong dalawang wire sa paa ng magnetron at iset lang natin sa times 1 ang ating multi-tester. Test lang natin sa ground at sa dalawang paa kung gumagalaw ba. Ayan mga katek, wala. So hindi grounded yung magnetron natin. At dito sa dalawang paa ng magnetron mayroon po tayong makikitang reading dyan. Ayan po, hindi po yan shorted mga katek. So ayan, tapos na natin i-check ang ating magnetron. Punta na po tayo dito sa diode natin. Check natin ang diode kung shorted ba o hindi. Set muna natin ulit sa times 1. Ayan mga katek, pumapalo siya. Kailangan mga katek magkabilaan, walang palo po yan. Ayan mga katek, pumapalo siya. Kaya try nating kunin yung diode at i-manual test natin yung shorted nga ba ang diode o hindi mga katek. Yan mga katek, ayan ang diode natin. Test natin mga katek. Set natin yung tester natin sa 10K times 10K. Ayan. Kailangan dito mga katek may palo. Okay, pumalo siya. At sa kabila naman kailangan ay walang palo mga katek. Try natin. Ayan mga katek, may palo siya. Kaya ang diode na to mga katek ay shorted, kaya kailangan nating palitan. At ang ipapalit natin ay ito mga katek. Ayan. So test rin natin to. Ang ipapalit natin nasa times 10K. Kailangan dito mga katek ay may palo. Ayan, may palo siya. At sa kabila, kailangan mga katek ay wala. Ayan mga katek, wala siyang palo. Kaya okay tong diode na to. Kaya ito po ay ipapalit natin at ilalagay natin doon sa ating microwave oven. Ayan mga katek, try natin ilagay. Katek, nalagay na natin. Balik lang natin tong magnetron natin, wire ng magnetron. Ayan. At ayan po. At set lang tayo ulit sa times 1. Tingnan natin kung wala nang shorted. Set sa times 1, body ground. Ayan, sa kabila walang pumapalo mga katek. At sa kabila naman wala rin. So, okay itong kapasitor na yung diode natin mga katek. So, try natin mga katek. Kung umiinit ba o hindi yung ating ginagawang microwave oven. Yan mga katek, try lang natin yung oven natin. Kung okay ba. Saksak natin mga katek. Set tayo sa 1. Ayan po mga katek, pansin ko walang ilaw.
Kaya sigurado mga katek, pundi yung ilaw ng microwave oven natin. Kaya check natin mga katek kung saan yung ilaw ng microwave natin. Yan mga katek, yan yung diyan nakakabit yung ilaw ng microwave natin. Kaya check natin, baka pundi na po ang ilaw na to. So yan mga katek, sunog. Pundi na po ang ilaw na to. Kaya papalitan pa rin natin to. I-inform lang muna natin yung customer para malaman niya na walang ilaw yung kanyang microwave oven. Kaya try na lang natin kung umiinit sa loob. At lagyan na lang natin ng tubig mga katek. Ayan. At lagyan lang natin ng tubig mga katek. Ayan. May tubig na yan. Lagay lang natin sa loob kung umiinit ba. At saksak lang natin. Set lang tayo sa 1. At gawin lang natin tong high para mabilis uminit. Yan mga tek, tumunog na. Kaya tingnan natin yung nilagay natin kung uminit na ba. Yan mga tek, umusok-usok na. Wow, ang init. Tanga talaga. Yan mga katek, okay na po yung oven na ginawa natin. At sana meron din kayong napulot na kahit kunting kaalaman man lang kung paano gawin ang oven mga katek. So yan lang mga katek. Maraming salamat sa inyong lahat.